one leading to this direction and one leading to eternal life. The path as direction is described as wide and easy, that many choosing to follow it. The path to life is narrow and difficult, with you finding it. Jesus is essentially urging his listener to choose the narrow gate, presenting a life of faith and obedience over the wide gate, which lead to direction. So ang ating title, Two Ways of Life to Choose. May dalawang daan na dapat natin piliin o tignan. Pero isa lang ang dapat natin piliin dyan. Nakita natin dito kung paano po sabi ng Panginoon sa kanyang metaphors. Ay nakita po natin dito kung paano hinahintulad ang daang matuwid, ang daang malawak, ang daang makitid. Sabi ni Jesus, go into the narrow gate. At tayo'y pumasok doon. Yung dalawang pintuan o daan, may malaki at maliit. Ay napakita dyan. The wide gate and broad road. And secondly, the narrow gate and narrow road. Doon natin makikita ang tao kung saan nga ba pupunta. Sa reality ng ating buhay, ay maraming mararanasan at makikita. Sa ngayon, hindi kaila sa ating mga mata at nakikita natin sa ating kapaligiran na kung ano ang tinatahak ng mundo, ng Kristiyano, na may takot sa Diyos o walang takot sa Diyos. Dalawang klaseng tao o dalawang klaseng lugar ang tinatahak sa ngayon ng maraming tao. Tignan natin ang una. Sabi nito, nasabi ni Jesus na tayo'y pumasok sa makimot na pintuan. Ika nga, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makikot ang pintuan, makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang daraan din. Tingnan natin ngayon sa mga simbahan. Ikumpara natin ang loob, ang laman ng simbahan ngayon. Bilang lang sa kamay natin kung ilan lang po ang pumapasok sa church. Pasdan nyo ang lugar. Sa ibang lugar, tulad ng mga SM o sabungan, marami pang iba, punong-puno ang tao. At mas gusto nila doon. Kapag doon maluwang, malaya, walang pumipigil, kung ano gusto nilang gawin, gagawin nila. Yun ang reality ng buhay ng tao sa mundo. Pero ngayon, sabi nga, kung tayo ay naka-rise and shine na, dapat lumakad tayo doon patungo sa buhay. Kaya yung buhay na yun na makitid ang daan, totoong mahirap. Pero ang dulo yun ay buhay na walang hanggan. Buhay na kay Cesar. The wide gate and broad gate road. This represents as a life as is and worldly world things. The people follow the crowd and overall surrounding itself centered desire. It is path that is easy to enter the travel, but it is humility leads to direction. Kung tayo po ay nakikita natin ito, maliwanag sa ating mga mata, kapag nakikita natin na mas maimportante sa
tao ngayon ang kayamanan, kasiyahan, kagalakan, ano pa, yung mga bagay sa mundo na nagpapasaya sa kanila na hindi mo, sabi nila, na hindi mo kayang tapatan ang kasiyahan, kagalakan na kanilang nararanasan sa ngayon. It is the white gate and road. Malaya. Letter A, nakita natin dito sa malawak na daan at walang pumipigil, walang bawal. Sabi dito sa Judas, chapter 1, verse 11. Evil way, sabi doon, yung bagay na nakikita natin sa ngayon, na gusto ng maraming tao, ano po, sa King James Version, sa ama nila ay sapagkat sila ay nagsilakat sa daan ni Cain at nagsisilahog na walang pagpipigil sa kanila ni Balaam dahil sa upa at mapanghamak sa pagsansalang. Ang pagsalangsang ni Kor. Ito ay pinapakita kung paano po ang tao umiibig katulad ng ugali ni Cain. Ang daan, imbis na matuwid, lumiko. Anong ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Ay pinatay. Pumasok ang kasalanan. Pumasok ang galit. Namumuhay sa galit. Nandito lahat uri ng tao sa malawak na daan. Para parehas ang relihiyon. Para parehas sila nagpapatayan. Walang pag-ibig sa isa't isa. Diba? Sila nag-aaway-away. Sila nagpapatayan, nagnanakawan. Yun ang gusto nila. Yun ang daang malawak at walang pumipigil. Walang bawal. Ito sa amin na niya, sa Roman Catholic sa amin, walang pupigil, walang bawal. Pwede kami gumawa, kumain kung ano-ano, sumamba kung saan-saan, malaya kami. Yun nga, yun po ay daan ng masama. Dahil ayon ng Panginoon, ng tao ay mamawali sa Kanya, pero pilit ng tao ay sumuway, tumalikod sa Kanya. Kaya itong daan na dapat nating tahakin na pinakita ng ating Panginoon sa metaphor of Jesus Christ, the narrow gate, ipinakita niya kung paano pumapasok ang napakarami. Maraming reliyon ngayon, maraming lumalabas sa mga religion ngayon na sila daw ay tama. Sila daw ang makakarating sa langit. Sa bilang daw na makakarating sa langit, sila lang membro, sila lang denomination, sila lang religion ang makakapasok sa langit. Marami nag-aangkin na sila lang. Pero tingnan naman natin. Totoo, malaki nga ang denomination. Malaki ang pumapasok. Pero nakikita ba natin ang buhay na tama at nalululo sa harapan ng Panginoon? Minsan, hindi natin nakikita natin mga mata. Nasa kapaligiran natin, nandoon po kumikilos ang kaaway para tayo hatakin sa daang gusto niya. Ang plano ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng buhay na maganda. Amen. Pero ang plano ng demonyo, Satanas, hatakin tayo pababa. Kaya nga, tuwang-tuwa sa Satanas kapag may Kristiyano na tatalikod sa Panginoon at bumabalik sa dating buhay at tumalakad sa maluwang na daan at pumapasok sa maluwang na bituan. Doon siya nagsasaya. Kaya sa bawat Kristiyano na may tunay na pagkilala sa ating Panginoon, manatili kayo sa paglakad kung saan, ang sabi doon, ang pumapasok sa pintuang makinig, ang buhay na walang hanggan ay naroon. Ang buhay na kay saya-saya ay naroon.
Yun ay sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit makipot ang pintuan, sabi niya, at makikit ang daan mapunta sa buhay, at kakaunti ang nandoon. Sino lamang ang nakikita natin na pumapasok doon? Yung mga taong naghahanap sa Diyos. Yung mga taong namumuhay na may takot sa Diyos. Ang lumalakad sa pintuan na makiti, yun ang gustong maranasan ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kanina, nung nakita ko ang mensahe ng Panginoon, hindi nakikita sa dami. Tinitingnan ng Diyos ang totoong lumalakad sa katwiran niya at sa kabanalan ng buhay. Yun ay patungo sa makikid na pintuan. Sabi natin, mahirap ang maging Kristiyano, totoo yan. Bakit? Napakaraming bawal. Pero, yung binabawal ba ng Diyos, ikakasama ko ba natin? Ano yung binabawal ng Diyos sa mga anak niya? Alam niyo na po. Kung ang binabawal ng Diyos ay kasasama niya ng mga anak niya, bakit niya pa ginawa ito? Bakit niya pa ginawa na ibigay ang anak niyang si Jesus para lamang tubusin tayo? Kaya nga, napakalaking bagay ang ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, na tayo'y dapat magliwanag. Tulad ng ating din ngayon, manatili kang nagliliwanag sa kapaligiran ng kadiliman, sa gitna ng kadiliman, naroon dapat nagliliwanag ang iyong buhay. Isa na doon ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kapag ikay nananatiling tapat sa pananampalataya, anuman ang evil way, evil work, ay mawawala. Mapapalitan po yan ng mga magagandang bagay. Literally, sin is nothing. Sa Romans chapter 7, verse 11 to 15. Sabi niya, sapagkat kinakasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain. Sabi Apostol Pablo. At sa ngayon, ay napatay na ako ng kasalanan. Kaya nga, ang kautusan ay banal. At ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Sabi niya, ang pag-ibig bang sabihin nito'y, ang ibig bang sabihin nito'y magdudulot sa akin ng kamatayan? Ang mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumapatay sa akin sa pamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano ang kasalanan at upang mahayag sa pamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binabawal ng Diyos sa mga anak niya ay ang gumawa ng kasalanan. Ang hindi mamuhay sa kabanalan. Para ba yun sa kasama natin? Sinabi natin kanina, maraming nagbanggit kanina, ang Diyos ay banal, tulad ng sa Discord kanina, magpakabanal tayo. So yun lang naman ang gusto ng Diyos. Maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon at hindi kikilos ang Panginoon sa buhay ng isang tao kahit sa anumang aspeto ng buhay mo, ng buhay natin lahat, kung hindi tayo lalakad sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Alam niyo po, kapatid, yung dinidesire ko na sa paglilingkod, dahil itong sinasabi sa Panginoon, nakaluhod ng tuloy na nanalangin sa Kanya. Lord, ang samahan mo kami. Dahil kung wala ka sa akin, hindi na Diyos po ang ginagawa natin ito kung hindi tayo samahan ng Panginoon. Kapag ang Diyos, sabi nga, sinasabi niya, kung ang Diyos sa atin, sino laban sa atin? Kaya sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, napagtatagumpayan po natin yan. Tulad ng mga dumarating sa ating buhay na iba't ibang pagsubok. Katulad ng kay Sir Alona, sa ating mga sakit karamdaman. At ako'y pinalakas ng Panginoon dahil may mga bagay na gusto kong ipaunawa sa ating Panginoon na may proseso ang bawat aspeto ng ating buhay. Tulad ng kagalingan, tulad ng kalakasan, tulad ng paglago,
tulad ng pagpapatuloy, may processing po. May process po ang buhay Kristiyano. Kaya nga, gusto ng Panginoon manatili ka sa anumang kalagayan na meron ka ngayon at ipapakita ng Diyos kung paano ka aahon o paano ka magtatagumpay. Amen. Ayaw ng Diyos yung kasalanan. Yun ang naging instruction, nagiging barrier sa buhay natin para makalapit sa Kanya. Dahil ang Diyos ay banal. Paano tayo makalapit sa Kanya? Kung tayo ay namumuhay sa hindi magandang pamumuhay, napakaraming bagay na dapat natin iwaksik. Yes, nobody is perfect. Totoo po yan. Walang perfectong Kristiyano, walang perfectong tao sa mundo ito. Pero, ginagawa tayo ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya. Hindi tayo perfectong kapatid. Huwag tayong maghatol sa kapwa natin, ikaw ganyan ka, ganyan ka, bakit ka ganyan, hindi, wala tayong karapatan. Unahin muna natin ang sarili natin, ano ba ako sa harapan ng Diyos? Bago tignan si brother, si sister, kung anong pamumuhay niya, ano ba ako doon sa buhay mo doon? Ano ba ako sa harapan ng Panginoon? Karapat dapat po ba ako? Namumuhay ba ako ng tamang Panginoon? Binawaksi ko ba ang mga bagay na ayaw ng para sa akin? Sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, nandun ang pagsubok. Nandun ang temptation. Hindi lamang sa pera. Ha? Sa lahat ng bagay na nakakaharap natin, pwede tayong tuksoy ng demonyo. Si Kristo, lahat ng pagsubok, naranasan niya. Kaya nga sabi ni Kristo, sa ating lahat, magagawa nyo ang ginagawa ko ng iba. Hindi ibig sabihin na lalagpasan mo si Kristo. Hindi ibig sabihin na mawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Kundi yung pribileyo na sustainable life, strength na binibigay sa inyo ng Panginoon ay makapag-iisip ka at makagawa ka ng kabuti para sa Panginoon. Yun ang gusto sabihin ng Diyos. Mahaba ang panahon na binibigay sa atin. Mahaba ang oras, araw para gawin natin ang kalooban niya. Hindi po siya nagkulang sa atin. Amen. Kailanman ang Diyos, huwag natin dayain ang ating sarili. Kailanman ang Diyos hindi nagpapaya. Sa kung anuman ang kailangan ng tao. Sa kung anuman ang kailangan natin para sa mga Kristiyan. Sa lahat ng gumagawa, ito si, wait. Yung buhay na namumuhay sa kasalanan, makikita natin yung buhay nila. Buksan natin sa verse 13 ulit. Sabi dyan, hindi lahat, 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Nakikita naman natin, kung ang tao ay hindi magsisi sa kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos, diyan na po sila mamamatay. Diyan na po sila mawawala. At ang tao, binigyan ng Diyos ng chance para mamuhay kung ilala sa kanyang salita. Ilalangin ang anak ng Diyos kasi Yesu Kristo. Kaya nga, pinakita ng Ama sa atin kung gaano niya kamahal ang tao. Paano niya pinakita? Pinaranas ba? Ibinigay niya po ang kanyang anak na si Jesus. 100% hindi nag-alinlangan ang Ama para tayo tubusin sa kasalanan dahil tayo ay i-create niya. Kawangis tayo ng Diyos, kalarawan tayo ng Panginoon, special tayo nilikha ng Panginoon at ayaw niyo mapahamak tayo, kadami natin. May isa man sa ating lahat dito, hindi plano ng Panginoon na mapahamak. Bakit? Ang ebidensya ay pinakita at pinaranas, ibinigay sa atin. Si Jesus yun. Kaya nasa tao na kung paano niya, tatahakin hanggang makitid. Pipiliin niya ang 200 at 2 pintuan ng alin dyan. Nasa atin na po ang desisyon. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para magpili ng gusto natin. Pinakita na sa atin, ito yung masama, ito yung mabuti, ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko. Anong pipiliin natin doon? Minsan, sa mga Kristiyano, nangyayari pa rin. Kristiyano na, kung sabihin. Sinasabi niya, yes, Christian din ako. Born again din ako. Lingkod din ako ng Panginoon. Pastor din ako. Leader din ako ng church. Member ako ng church. Pero nakikita natin, nakikipag-compromise.
Hindi gusto ng Diyos makipag-compromise tayo sa mundo. Gusto niya manatili kang ligtas, manatili kang tapat, manatili kang nagliliwanag kung ano ang pagkatao sa iyo ng Diyos. Huwag kang matakot, sabi niya, ako isa sa iyo. Ako ang Diyos na si Yahweh. Iingatan kita at gagabayan, liligtas, alala kasi. Isaiah chapter 41 verse 2 to 13. Yes, pangako ng Diyos sa Israel. Sinabi niya sa mga Israelites. Pero bilang anak ka ng Diyos, inangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12, tinuring ka ng anak ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Ngayon, i-claim mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kaya dapat tahakin natin ang daan, huwag doon sa kapamakan. Kasi verse 13, sinabi doon, pag dumaraan ka sa malawak o malaking daan, maganda sa umpisa, pero ang dulo niyan, kapamakan. Diba, ang reality ng buhay ng tao, yung mga kabarakada. Brad, sama ka sa amin, sa loob mo namin dito. Ano lang tayo, mag-jamming lang tayo. Mag-individual lang tayo, kalaunan. Hindi na-enjoyin, gumagamit na ng mga bawal na gamot, nalulong na sa droga, hanggang nakapasama siya. Kasi walang bawal. Malaya tayo gumawa ng mga bagay na gusto natin, mag-igil tayo niya. Pero tandaan natin, lahat ng ginawa natin, susulit natin sa Panginoon. Sabi ni Solomon, kung ano naaabot mo, nang dalawang mata, kunin mo. Pero tandaan mo, sabi ni Solomon, lahat ng bagay na ginawa mo dito sa lupa, lihim man yan o nakikita, masamang mabuti, ipagsusulit mo yan sa ating Panginoon. Amen. For wide is the gate and broad is way that leads to the direction, and there are many who go and find it. Many people na nagpipili sa gusto nila na tahakin ang malawak na daan at pumunta sa malawak na daan. Kaya sinabi ni Jesus, ni Kristo mismo, na tayo mag-ingat. Mag-ingat sa panahon natin ngayon. Dahil maaari kang atakin ng malawak na daan. Dahil dito sa kabilang daan, ay maraming bagay na nakakasilaw. Dito sa church, nabubuhay. Pero pag dyan sa labas, nandyan lahat. Nandyan si idol, nandyan si crush ko, nandyan si gusto ko, nandyan ang gusto kong bagay. Hinahatak ang Kristiyano, hinahatak ang sarong mananampalataya. Pag hindi ka maging maingat sa buhay ng Kristiyano, hindi kang madala. Mamahalin mo na ang mga bagay sa mundo. Maraming, sabi ko nga sa iyo, maraming tinawag. Pero hindi lang po ang pinili ng Diyos. Mababasa mo natin mamaya. Kaya nga, nasa tao na, nasa atin na ang pagpili. Ngayon, ibinigyan ng Diyos, ipinakita na, lahat ng Panginoon, ito yun. Inasisa ko sa inyo. Huwag nyo sabi kaya sa kakaiba, lahat na yan, hindi nyo kainin yan, ha? Lahat. Maliban lang sa isang punong ito, huwag nyo kakainin. Binili na sa kanila eh. Hindi. Ang ginawa ng diablo, inukso si Eva. Nung sinabi ng diablo, hindi totoo yan. Masirahon niya nga gusto niya gawin chocolate. Ayaw lang kayo sa gawin chocolate, ha? Ibig sabihin, pinapakita ng diablo na hindi totoo yan, gawin mo yan, maginawa mo yan, ganun mangyayari sa iyo, magiging parang ang Diyos. Nilinlang ng demonyo ang tao at hanggang sa mahulog sa bitag ni Satanas, tuwang-tuwa sa tanong. Nilatag na ng Panginoon, hindi na isa ko na sa inyo, bakit ginawa niyo pa? Ngayon, hanggang ngayon, yung pagpili ng tao hindi inalis ng Panginoon sa atin. Yung regalo ng Diyos sa atin, yung free will, para pumili ng gusto natin, nasa inyo pa rin yan, nasa atin pa rin yun. Ngayon, nasa atin ang gusto natin tahakin ang daan para sa kasama natin. Kaya huwag natin sasisihin ng Panginoon. Pagdating ng oras na yung ginawa mo, yung consequences ng ginawa natin, ay sasisihin mong ibang tao. Dahil binalaan ka na ng magulang mo, huwag kang lalabas, huwag ka nang magdalaspat huwag ka nang pupunta sa barkada, gawin mo matulog ang maaga, tapos lumabas ka. Ano nangyari sa'yo? Nasagasaan ka.
Ha? Nahuldag ka kung ano-ano mag ginawa sa iyo dyan. Ngayon, sisisihin mo ang magulang mo. Ngayon, sisisihin mo, Diyos, bakit ako pa, Lord? Napakarami ka ba dyan mayaman? Eh, ang gusto ng demonyo, ikaw gawin eh. Sa'yo gawin ng kasamaan. Ano magagawa mo? Yun ang plano ng demonyo. Kaya kung nakinig ka sa plano ng Diyos, nakinig ka sa utos ng magulang mo, hindi ka mapasama. Amen. Yun ang tamang direksyon. Na ang plano ng Panginoon ay gawin. Mas sa ating mga Kristiyano, inatawag ka na ng Panginoon, pilit mo pang inaalit ang sarili mo sa presensya niya. Sabi, anak, maglingkod ka na sa akin. Ibigay mo lang buhay mo sa akin. Gagamitin kita, pero pilit mong inaalis ang sarili mo sa presensya ng Panginoon. So dito ang gusto ko, malaya ko dito mag-spell kasi dito, nagagawa ko ang gusto ko. Dito sa church, hindi ako makagalaw na parang naiingitan eh. Kaya, dito mo na ako sa labas ko, makikipag-jogging muna ako sa barkada ko. Kasi dyan sa church, boring ako. Laging narinig ko din. Lord, praise the Lord, hallelujah. Ang dalawi nila, magbasa tayo, mag-devotion tayo. Ayaw ko rin. Pigilin mo yan. Eh, nasa sayo, nasa sa atin ang pagpili. Maraming napupunta sa impyerno dahil sa gusto nilang gawin ang mga bagay na mapahamak sila. Ngayon, oras na ito, maraming napapaimpyerno. Maraming napapasama. Bakit? Pinipili nila ang gusto nila. Binigyan na ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin para mamuhay ng matuwid. Gumawa ng mabuti kayo. Gumagawa pa rin ng malikan. Nanduloko pa rin ng kapwa. Nandadaya pa rin ng kapwa. Mamamatay tao pa rin. Magnanakaw pa rin. Kaya mga kapatid, mapalad kayo. Mapalad tayo lahat. Yes. Dahil dinala kayo ng Panginoon. Dinala tayo dito para siya'y papurihan natin. Pasalamatan natin sa buhay na hindi sa atin. Dahil ngayon, ano na ang direksyon ng buhay mo ngayon? Napakaganda. Habang kinabilikod sa Panginoon, nararanasan mo kagalakan, hindi ka nawawala ng kasiyahan at alis ang kasama mo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, yung sinasabi ni Christ, ay sundin natin yun. Isang father, sabi mo nga, sabi ni Pastor Philip, na lagi sinasabi, ang Biblia ay, kung pasang tawag ito, yung manual ng ating buhay. Hindi na ako nadala ng Bible, sabi ni Pastor Philip. Kasi pag sinabi ng Bible, nagsisialisan po kayo. Kaya sabi ko na lang, manual ng ating buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, bakit tayo mahihiya na magdala ng salita ng Panginoon? Amen. Yes. Dahil ito lang po ang tanging paraan na makalaya ang isang tao sa bondage ng kalaban. Sa gawa ng demonyo, mapalaya ang mga tao. Ang salita ng Panginoon pagkarinig nila. Amen. Number 2, sabi nito, narrow gate and narrow road. Ito yung sinasabi na makito. At makito na pintuan. Kanina sinabi na nabanggit natin yung malawak, sobrang lawak. Maluwang na maluwag. Malayang malaya. I-enjoy mo ang buhay mo dyan. Kasi lahat na, wala ka nang hanapin, nandito na lahat ng lahat ng putahin, gusto mo. Diba? Ang mundo, nakalatan na lahat. Tumingin ka sa kapaligiran mo, makikita mo, hindi lang isa. Pag tingin mo gano'n, may makikita na kakalo, malawak talaga. Pwede ko gawin niya. Pwede kang mahatang nag-aaway. Pero ito, hindi nasabi, narrow gate and narrow road, na sinasabi, pero ay eternal life. In John chapter 14 verse 6, ano sabi dyan? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Christ. No one comes to the Father except through me. Kasi sinasabi dyan, I am the way. Siya ang dalan. Kaya kung pumasok ka sa makitid na pintuan, siya yun. Kaya sa makitid na pintuan, po, aalisin ng Diyos ang dala mo na ayaw niya. Kapag mayroon kang karga at bitbit ng mga bagay na ayaw niya, hindi yan makakapahok sa pinto kasi maliit lang ang pintuan. Dala-dala mo na lahat. Sikata, gayamana,
maraming pera, panalo pa, marami akong ano. Hindi yan makakapasok. Bakit? Makinig ang pintuan eh. Dapat ikaw lang mismo ang makapasok doon. Sa maluwag, okay lang, kahit ilang dala mo. Million na dala mo, okay lang, maluwag siya eh. Pero sabi niya, makinig ang pintuan eh. Paano mo papasukin doon na marami kang supply, marami kang bitbit, marami kang dala? Ano yung mga dala natin? Kapatid, sa pride ng tao, makikita natin, Lord, ito ang gusto ko. Ayaw ko itong bitawan. Ayaw ko sumunod sa iyo. Kaya hindi makasunod-sunod sa Panginoon. Kaya hindi makagawa ng kabutihan para sa Diyos dahil ayaw niyong mabitawan yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Hindi ka talaga makakapasok doon. Kasi ang pintuan na yun, si Christ yun. Ano si Christ? Siya ang daan na sa'y banal at walang kasalanan. Ngayon, kung may dala tayong kasalanan at karumit sa puso natin, bibitawan mo yan. At aalisin ng Diyos yan para makasama ka niya. Dahil kapag hindi natin binitawan yung kapatid, mananatili ka lang sa labas. Mananatili ka sa labas ng pintuan kung saan ang nakikot na pintuan ay nakahanda para sa mga taong gustong pumasok doon na ang gusto niyang makasama ang Panginoon. At ang gusto ng Panginoon matulad tayo sa kung anong plano ng Panginoon sa atin na amutin ang plano ng Diyos. Ang buhay na walang. Jesus the way, the truth, and the life. Siya lang. At wala nang ibang daan, wala nang ibang pintuan. Kanino pa man, baka may magsabi, ako ang daan. Sinungaling yan. Baka magsabi, I am the owner of the world. Hindi mo yan, hindi mo yan. Ha? Baka magsabi kayo, doon tayo, doon po lang kalindaran. I am the owner of your life, of your soul. Si Lord lang dapat ang may pag-aalis sa atin. Amen. Dapat si Kristo lang ang may pag-aalis sa atin. Amen. Ang tunay na Diyos na ating pinabiliguran. Sapagkat siya lang po ang daan ng luturan ni sino man ay wala na kung makikita pang daan patungo sa buhay na lang. Only Christ. Number 2. Right way. Sa Luke chapter 1, verse 79. Pakita natin yan sa amin. Luke chapter 1, verse 79. Yan. Pakita. Tanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo ng daan ng kapayapaan. Diba? Kapag nasa kamay tayo ng Panginoon, nasa lilim tayo ng ating Panginoon, hindi kailangan tayo papahamak kapatid. Tayo ang tamang ka na. Check this na. Siya lang po ang walang iba. Kaya kung may nagtuturo po sa inyo na may ibang daan, ay huwag kayong maniwala. Dahil diniglar ng Ama ng Diyos na ang kanyang anak lamang ang tumubos. Siya lang ang gumawa para sa iyong pagpapatawad natin. Kaya sabi ng Pilipos, lahat ng tuhod, lulod. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, lulod ang lahat ng nilikha. Wala nang iba. Ano yung patay lalaki? Pumunta pa tayo sa Hinano, kung ang sa para lang tayo maniwala. Sinabi na ng Biblia na diniglar na ng Ama. Doon pa lang sa ilog Jordan, nung siya na pinaumismuan ni John the Baptist, sabi ni Lord, umukas ang langit, may nagsalita, at upang Espiritu Santo, kung makita ng kapatid. Sabi ni Ama, yan ang anak kong lubos ng tinalulugan, sundin niyo siya. Kaya hindi po natin susundin ang lubos ng Ama. Sabi niya, kasi ang pintuan, kasi ang daan, si Kristo po yun. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, wala tayong buhay. Amen. It is the right way. Sabi dyan, na kahit na tayo nasa kadiliman sa kamatayan, kung tayo ay nasa kami ng Panginoon, nasa atin ng Diyos, wala kang pahamakan sa atin. Amen. At titiyakin ng Panginoon na tayo'y Kanyang sasamahan.
Kaya kung ikaw ay naninindigan bilang isang Kristiyano at ayaw mo siyang bitawan ang salita ng Panginoon sa puso't isipan mo, titiyakin ng Diyos sa iyo na lahat ng bagay, siguro din sa iyo ng Panginoon na ililigtas na. Sasamahan ka. Para maglaban sa buhay. Sapagkat siya ang liwanag. The right way to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet and to the way of peace. Siya po ang gumagabay at nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga, natakit natin mga nakaraang buwan, nakaraang taon, para tayo naging matagumpay dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at pagsunod, pamumuhay. Hindi kahila sa ating mga kapatid na dumaranas ng pagsubok, pero nandoon ang kapayapaan. Ako nung nag-chat si Pastor Buboy, pag-pray mo si Agong na dahil sa hospital. Nag-pray na. Sabi ko nga, hindi, walang pigi, walang kapig. Sabi ko nga, kasama natin ang kapag sa prayer. Kung nakita naman natin ang lotion na tinawad ng Panginoon kung paano po dinalik ang lakas ng ating mga prayer. At sabi ko nga sa mga kabataan, isalin ninyo kahit hindi kapatid, yung pastor natin. Alam nyo, nagagawa ng Panginoon. Sumisira ng buta ng demonyo. Kapag ikaw ay nag-declare harapan ng Panginoon at kayo'y nananalangin, hindi mo ibig sabihin yung hindi nakaloon, hindi sinasamahan. Dahil si Christ mismo ay pinakita niya kung paano siya manalangin. At ng kanyang mga lingkod, simula sa ating mga lingkod, nalangin sila at nakaluhod. Si Moises, nung siya'y nanalangin at nakikipaglaban ng bayan Israel, nakaluhod at nakatas ng dalawang kamay. Doon naman po, sabi ng Panginoon, dinirinig ng Diyos ang panalangin ng isang matuwid. Kaya ang panalangin ninyo, mga kapatid, mahalaga po yan. Tulad ng mga nakaraang mga activities natin, almost 1 year natin pinaghandaan ang event na naganap. Ngayon, smooth na nangyari. Walang mga bagay na adlang para hindi matuloy ang gawain ng Panginoon. Simula sa umpisa na sa matapos, ang Diyos ay bumabay sa atin. Iyon po ay nagpapakita ng tamang God, right way, tamang paglakad, tamang pamumuhay sa ating buhay sa Kristiyan. At alam natin na ang Diyos, laging may nanghandang kapayapaan para sa atin. Kung tutusin lang, iba-iba lang po ang ating nararanasan. May mga kalungkutan tayong nararanasan, pero ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Kung kayo po nakaranas sa mga kalungkutan, ang iba ganun din. Iba-ibang pagsubok. Pero ang Diyos ang nananatiling tapat sa atin para tayo mamuhay ng matiwasay, naglilingkod, nagpapatuloy. Imagine narating natin ito ngayon. Ako nga, si Mrs. matagal lang naiwalay kayo ni Mrs. Magdadalawang taon na. Pero kinakaya ko. Kaya yan ang Panginoon. At sa prayer po ninyo. At kung hindi po sa biyaya ng Diyos sa akin, bakit hindi na ako makita dito? Kaya nga dahil sa biyaya ng Diyos, nasusustain po ang ating lakas. Amen. Siya nagpapatuloy sa atin para mamuhay tayo ng matuwid. Kaya hindi iba-ibang pagsubok natin mga kapatid. Huwag kayong malungkot. Kaya nyo, sa family natin, sa family magbantay, maraming pagsubok sa family pero lalo na ipasunod. Grabe pagsulok, dinaanan nila. Pero tayo, wala tayo na kinain, tayo tayo. Hindi na tayo. Alam mo natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Alam mo po, kahit hindi man sila magsalita sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila, nakaka-encourage po sila. Amen. Isang example na pinapanghawakan natin lahat, lalo na po sa ating mga kapatid, kung nakikita natin ang pagpapalat ng Diyos na tumatalon. Hindi lamang sa bunga, tulad ninyo, sinasabi ninyo na si Job, hindi lamang sa pagpapalat at pasalamat, sa pagsubok, nawalan din siya ng mga mahal sa buhay.
Halos naubos ang kayamanan ng asawa at ng anak. Pero pinalitan ng Panginoon. Kaya mong palitan ng Panginoon mga kalukutan natin. Yes, amen. Praise the Lord. Palakpakan namin Yes. natin ang Panginoon. Yan po dapat maniwala tayo kung hindi po tayo yan. Yun ay ang pag-asa doon sa nilalakaran natin makinig ng bituan. Dahil nandun po makikita natin ang pag-asa. Ang tatlo, you say in Matthew chapter 22 verse 14, for many are called, but you are chosen. Sabi ko na sa inyo kanina, sinabi ng Matthew na marami pong tinawag, pero ilan lang po ang pinili ng Panginoon para magpatuloy. Kapalan kayo, kapalan tayo lahat. Na nandito, nanatili kayo sa kapila ng mga pagsubok sa lulanin. Digmaan sa buhay ninyo, digmaan sa family ninyo, digmaan ng pagsubok sa buhay. Narito pa rin kayo. Amen. Nakatayo sa posisyon ng Panginoon. Alam din ng Panginoon yung nararanasan natin. Hindi man tayo magsalita, iniiyak na lang natin sa Diyos. Amen. Ang sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin na hindi masukat, hindi natin makita. Inunawa tayo ng Panginoon. Minsan nga, nagmumurmuring na tayo eh. Minsan nga, nagre-reklamo na tayo sa Panginoon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan na lang ang lagi namin ulam? Sardinas na lang. Bakit ganyan, Panginoon? Sa buhay Kristiyano namin, ganito nangyayari na yan ang gusto ng Diyos. Kalooban na sa maranasan natin yan upang makita mo ang provision niya, ang pagpuprovide niya. Hindi mo makikita ang pagkilos ng Panginoon kung hindi mo mararanasan ang bagay na yan. Amen. Paano mo sasabihin, Lord, kapagpala ka, Lord, nagkapangyarihan ka, nagkapagaling ka, hindi mo naman naranasan. At alam mo ba, ang bait-bait ng Panginoon, napakayaman ng Diyos. Pero hindi naman tayo naranasan ng pagkayamanan na binibigay ng Panginoon. Kasi ang kayamanan na binibigay ng Diyos, hindi lamang yung pera. Amen. Hindi lang pera yan. Yung magkaroon kang kapayapaan, tulad ng sinasabi, kagalaan sa puso mo na napili ko ito, isang kayamanan, isang pagpapala. Nagpapatuloy ka dito ngayon, nagpapagamit ka sa Panginoon, yung buhay mo binibigay mo, isang pagpapala. Amen. Akala natin yung mga mayayaman lang, yung may mga sports car, yung mga matasas ng bahay, pinagpala. Sila pa ang maraming alalahanin sa buhay. Amen. Kaya nakakatuloy tayo ng mahilig. Umihilig pa tayo. Di ba? Yun ang pagpapala ng Panginoon. Nakita natin ang provision ng Diyos, hindi tayo iniwan. Kaya doon sa pagkatawag sa atin, hindi lamang tayo tinawag, kundi pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen. Naniniwala ko pa kayo ron? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Ang ilan sa atin dito, mga kapatid, maaaring sinasabihan na ng Panginoon na maglingkod. Magpatuloy. Dahil ikaw ay pinili sa kanyang gawain. Pero tignan natin, mga kapatid. Tignan natin ang ating mga desisyon. Baka minsan, lagi na ang Panginoon nagpapalala sa atin, hindi natin narinig. Nandiyan na sa harapan mo, nagsasabi ang Panginoon, tinatawag kita bilang anak, bilang tagapaglutud, bilang magdala ng mabuting balita, pero hindi mo napapakinggan. Kapatid, totoo yan. Ang mundo, kilala si Kristo. Pero paano nila ito kilalang kilala sa buhay nila? May alam sila. Alam ko yan si Christ na pangit sa Christ. Namatay siya, oo. 2,000 taon na nakakalipas, mahigit. Si Christ ay namatay sa Christ. Pero gaano mo siya kakilala ng himusan? Mayroon ka bang malalim na relasyon sa Panginoon kung bakit ka nagpapatuloy at sumusunod sa Kanya? Kung ikaw ngayon ay mayroong desire sa puso mo na gamitin ng Diyos ang buhay mo na yan, ibig sabihin, nandoon ka sa mga pinili ng Panginoon. Amen. Dahil kapag ikaw may desire, may heart ka sa luwayan ng Panginoon at ayaw mong mawala sa presyo ng Panginoon. Ako noon, naranasan ko ang mawala sa Panginoon. Pero isa lang hinihiling ko sa Kanya, Lord, wag mo kong aanin sa presensya niya. Once na may narinig ako ng mga awitan, preaching yan, nakinig ng Word of God, ang nakakasakit ng loob ko.
na dapat nandun din ako. Na dapat ako ginagamit ng Diyos. Almost 8 years, walang church, walang prayer, walang praise and worship, namuhay ako sa mundo na kung anong galaw ng mundo. Pero sabi ko sa kanya, Lord, huwag mo kong aalis sa posisyon. At yung plano ng Panginoon na ganyan sa akin. At hindi po yan, ayaw ko. Yung Lord, ayaw ko. Kasi mahirap ang likod, mahirap ang paso, mahirap ang paghahawak ng church. Hindi ako napagkakasi yung Panginoon. Pero wala kang, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, kapatid, ilalagay ka talaga ng Diyos yan. At hindi ka pumapaya ng Panginoon. At pagagawa mo ang mga bagay na gusto ng Panginoon dahil ikaw ay tinawag ng Panginoon. Amen. Iba yung tinawag lang, iba yung pinili. Marami tayong tinawag. Diba? Hoy, makinig kayo dito. Kayo lahat dyan, makinig kayo sa salita ng Panginoon. Makinig naman. Pero pagkatapos ng pagsalita, labas tayo na lang. Di ba marami kayo na share ng gospel? Nagawasulos tayo. Nagkukusid pa nga tayo eh. Naigalis natin sila. Ang pag-ibig ng Diyos, si Kristo ay namatay sa Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Nakinig lang yan pagkatapos niya. Iniwanan na. Kaya maraming tinawag. Maraming nakapakinig. Pero siya ba ay pinili? Kaya nga dapat sa ating sarili, pinili ba tayo? Pag pinili tayo, nandoon tayo sa presyo ng Panginoon, nananatili tayo sa pagsalita ng Panginoon, tumalalim tayo sa relasyon sa Kanya. At hindi ka matitinag. Gumalaw-galawin man ang mundo, shake man ang kapaligiran mo, nananatili ka pa rin mga kagabati. Yun ang tunay na pinili ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Kayo po mga kapatid, nakita ng isang puso ninyo. Sabi ko nga, kung ako lang, hindi natin ito malalating. Kaya nga dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay ninyo, kayo mismo ginamit may bili ng Panginoon para lumago ang kawain dito sa Milaor. At nagpapatuloy. Sa araw-araw ng buhay natin, minsan na na-encounter natin, minsan nangihina tayo ba? Minsan mayroon pa nga dyan, ha? Gusto mo na magpaalam, gusto mo na Pastor, pwede bang hindi mo muna ako mag-church? Pastor, pwede bang hindi mo muna ako tatayo sa unahan? Pastor, pwede bang siya na lang muna? Di ba? May nararanasan gano'n sa ating lahat mga kasalanan. Nakakapagod. Doon, sabihin ko, Pastor, ang layo-layo kasi wala akong pamasahe. Hindi nga, nakakarating dito, iba doon. Meron naman doon ito sa San Fernando eh. Pero naman yung Presbyterians, ang lapit katabilang nila eh. Hindi naman si Joy mag-likod eh. Hindi naman si Joy mag-back up doon, mag-senior doon, di ba Joy? Meron daw Presbyterian Church sa katabi nila. Pero bakit nila sila ng Panginoon dito? Dahil ang heart ni Joy, maglikod sa Diyos kung makita ang pagtuturo sa mga bata. At gamitin pa si Joy, may hindi sa kawain. Isipin nyo yan ha, hindi ko po yan kaya i-sustain mag-tayan nyo, i-encourage sa kami. Joy, permit ang demi reality, kanamo ka ni Joy. Nararayan si Joy. Ang layo-layo, paso, wala akong pamasahe. Paglita ko ni Mama, pag-ano. Ganun. Natutulog pa ka sa church. Diba? Dahil passion natin. Ang paglingkuran ng Panginoon. Amen. Yung passion natin, nabigyan siya ng karangalan sa pagmakita ng mga talento, na binigay sa iyo ng Panginoon, yung kalakasan. Ang Diyos ay natutuwa. Yun ang sinasabi na ikaw talaga ay tinawag ng Diyos sa gawain. Sika naman natin yung iba na sabi na nakilala ko, sabi nga, naranasan nila kapag ng Panginoon, nag-testimony sila, nakasama natin sa pag-worship, kung saan. Pero nasaan sila ngayon? Sila ba ay tinawag? Tinawag sila. Kundi, ang iba sa atin dito, hindi naman talaga. Kaya nawawala sa presisyon ng Panginoon. Pero pag ang puso mo, kahit na wala ka sa saglit, nandun pa rin hinahanap mo ang presisyon ng Panginoon. Gusto mong mag-attend ng gawain para mapakinggan mo sa ito ng Panginoon. Nasa linya ka ng mga tinawag ng pinili ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi tinawag ka lang, mawawala na yan sa'yo. Pwede mawala na agad sa'yo. Oo, pumunta ko sa Milaor, nakasama ko siya. Pastor, okay naman sila. Pero ang tanong, dumating ba sa puso mo yung napakinggan mo?
Tumatak ba sa isipan mo yung salita ng Panginoon? Hindi yung salita ni Pastor, kundi salita ng Panginoon. Nagkaroon ka ba ng pagbabago sa buhay mo? Sa kabila ng pagpunta mo sa gawain ng Diyos? Kung mayroon, ikaw ay pinili ng Panginoon. Amen. Palakpan natin ang Panginoon sa buhay. Ngayon mga kapatid, bilang magtatapos mga kapatid, gusto kong basahin muli sa inyo yung 7:21. Bilang magtatapos mga kapatid, 7:21, 22, 23 ng Matthew. Sabi nito, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanya ng langit. Kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Tandaan po natin ito. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. At ang aming kapatid, may tinawag, naglingkod, nagpalayas ng demonyo, nag-share ng gospel, nagpakilala sa pangalan ni Jesus, pero sinabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Kaya marami sa kapaligiran natin nagsasabi na kami ang tama. Ako ngayon nasa sa Diyos. May relasyon man ako sa Panginoon. Ang tanong, totoo bang tunay ang relasyon mo kay Kristo? Totoo bang malalim ka sa salita ng Panginoon? Kilala mo ba talaga siya? Kung kilala mo siya, mga kapatid, ikaw ay pinili ng Panginoon. Ngayon, tandaan mo natin kung sinabi ng Panginoon Jesus, para sa lahat ito. Na dito, nagpakita ng himala, gumawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus at palas ng demonyo. Nagbayad ng mabuting balita, yung mensahe ng Diyos, pero hindi tinanggap ng Panginoon. Anong nangyari? Ito yung mga taong na influensyahan na namuhay doon, nakipag-compromise sa mundo, na nakilala niya ng Panginoon, narinig niya ng katotohanan, pero hindi niya sinabuhay. Tulad ng apat na lupa na nataniman ng pinit. Isa lang doon, ang lupang natapunan ng matwa. Matabang lupa na natapunan ng isang pinit. Na namunga, na dapat tayo ng binhi na yun. Yung binhi na yun, dapat tayo yun. Namumunga tayo sa harapan ng Panginoon. At nakatanim dapat tayo sa matabang lupa. Hindi sa matuhan, hindi sa damuhan, hindi sa daanan. Kapag ang buhay mo bilang isang Kristiyano ay nasa daanan ka lang, bilang apakan. Apakan at yurakan ng demonyo. Pero ikaw ay isang Kristiyano na sa lawakan, nakikisabay ka, pero hindi naman totoo ang buhay mo. Kay Kristo. Kapag ikaw ay Kristiyano na sa batuhan, pag tumating ang pagsubok, ang matinding pagsubok, malalanda ka. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano at tunay na binhi at nakatanim sa matabang lupa, titiyakin po ng Panginoon ang kamumunga. Titiyakin ng Diyos na mananatili ka dahil ikaw ay tinawag ng Diyos. Amen. Tinawag ka sa paglilingkod. Ano man ang design ng iyong puso, sasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po natin tumayo.